Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. And shout out po sa ating beloved member sa ating channel na si At Maria Yui 3981. Hello po sa inyo. Enjoy watching and thank you for your support. Thank you sa super thanks na pinapadala po ninyo sa akin. Thank you for your generosity and may God bless you more. So first message po ninyo, napakaganda. This is Empress and this is for general life. At si 8 of Wands ay para sa inyong money, career, and finances, and 7 of Swords sa inyong relationships. So sa general life, maganda, no? Si Empress could be related, no, sa pamilya, pwedeng related sa money, career, and finances ninyo. Kasi si Empress is a mother archetype, no? So mother archetype ito. So usually ang mommy, 'di ba? Ang mama, very loving, very supportive, very responsible, hands-on, no, sa pag-aalaga sa mga bata, sa pamilya, sa asawa, yung ganon, sa family. Kaya maaari na you are going to be very hands-on din sa pag-aalaga, no, sa inyong pamilya, pag-aalaga sa person ninyo, sa mga anak ninyo. Maaari din ang iba sa inyo, baka yun ang trabaho ninyo, caregiving, no, nag-aalaga kayo ng mga tao. And pagdating naman sa pera, this is really beautiful energy kasi this is very abundant and prosperous energy. You know, maaaring may maraming mga biyaya ang dadating sa inyong pangkaperahan. Pwedeng may mga blessings ng bagong trabaho, bagong career, bagong negosyo. Baka may mga offer din na dadating sa inyo na related to that. So, panahon nito ng abundance. Panahon nito ng prosperity sa buhay ninyo, Libra. Kaya napakaswerte ninyo. Sa inyong money, career, and finances, we have 7 of Wands. And opportunities, no, coming your way. At ang maganda rito, kasi this sounds exciting, kasi pwedeng mabilis, no, mabilisan ang pagdating ng mga offers na to. No, pwedeng sabay-sabay, 'di ba? Kasi more than one, no, ang pwedeng opportunity na lumapit sa inyo rito na related, no, sa inyong money, career, and finances. Pwedeng pagkaperahan, no, bagong trabaho, career, additional na racket, side hustle, mga ganon. So it could be anything na po pwedeng dumating sa inyo rito. Kaya dapat ready kayo, no? You need to be fit and ready. Physically fit, mentally fit, and ready kayo para sa kung ano mang ang opportunity na dumating sa inyo rito, no? Kasi mabilisan, no, ang ganap. Maaaring pagdating ng opportunity na to, hindi na kayo mabibigyan ng ilang araw para pag-isipan ito, yung ganun ba? So parang rush siguro yung offer na to, kaya pwedeng rush din ang sagot, you know, na hinihingi ng opportunity na to. Pwede rin na may opportunity kayo dito to travel, no? Pwedeng yung travel na to could be related, no, sa negosyo, ang ganon, no, at trabaho, yung ganon. So sa inyong relationship, meron tayong 7 of Swords. Mag-iingat kayo. Mag-iingat po kayo kasi this is an energy of liar, cheater, and stealer. So maging mapagmatsyag, maging mapag-obserba kayo sa person niyo, lalo na kasi baka meron ditong pagsisinungaling, no, na pwedeng gawan ang person niyo. It's either you or yung person niyo ang merong kasinungalingan dito, no? So depende yan sa inyong sitwasyon. Mag-iingat din kayo, alagaan niyo yung inyong person, no? So alam niyo naman kung ano ngayon ang sitwasyon niyo, kasi pwede na meron din ditong pwede meron ditong nagkaka-interest siguro sa person mo, or baka meron nagkaka-interest sa iyo na outside of your relationship, no? Yung ganon. Baka merong nag-flirt dito sa inyo or sa person ninyo, yung ganon. So, yun, gamitin ninyo yung inyong intuition, para
ma-pick up ninyo yung mga ganong klaseng energy para maiwasan ninyo kung sa inyo yon, at kung sa person naman ninyo, at least no, mapapansin ninyo kung may behavior or may pagbabago sa behavior ng person ninyo. So yung clarifier ng Empress, we have 3 of Swords. Ayan. So, dati siguro, nabudol kayo pagdating sa pera. No? Pwedeng meron kayong trabaho, hindi kayo binayaran, no? So, niloko kayo ng pinagtrabahuan ninyo. Maring umalis na kayo doon pero hindi kayo binayaran. So, pwedeng ganon. Pwede rin na meron kayo ritong, merong nambudol sa'yo, merong nag-utang, hindi nagbayad, pwedeng merong nag-offer ng investment, nag-invest ka pero wala, tinangay lang ang pera mo. So, pwedeng ganon ang nangyari dito for some of you. Kaya nasaktan kayo. Pero ngayon, you will be able to move on na. No, may bago ng opportunities na lumalapit sa inyo sa ngayon. May panibago ng mga kaganapan, no? Dito sa inyong kaperahan, no? Kaya makakalimutan nyo na din yan eventually. And you will be focusing on the new opportunities. So, sa inyong money career, we have 10 of Wands. Ayan. So, this is burden. No? So, siguro nahihirapan na kayo pagdating sa inyong kaperahan. Baka meron kayong mga financial obligations, marami kayong obligasyon financially na kailangan bayaran, mga bills siguro, or po pwedeng sa trabaho, napapagod na kayo sa career ninyo, siguro it's not aligning anymore, no, doon sa kasiyahan na gusto ninyong ma-experience sa trabaho or sa inyong career. So, yung ganon. Kaya po pwede, no, na you will be taking advantage of this opportunity. Kung anong bagong dadating, you will be taking advantage of that kasi maaring ito na yung breakthrough ninyo. Baka ito na yung bagong career or trabaho na pwede ninyong i-embrace sa ngayon because kung gusto nyo nang iwanan, no, yung sitwasyon na to na mahirap. Kung, 'di ba, kung hindi na to healthy para sa iyo, yung trabaho ninyo, yung career ninyo, maybe you are also dealing with a toxic boss. So, yung toxicity, no, na surrounding you sa ngayon, maaaring pwede nyo nang putulin yan, pwede nang kumawala kayo dyan and you are going to take advantage of these new opportunities na paparating. So, possible din yun. With the 7 of Swords, we have 3 of Pentacles. Ayan. You will get the support, no? Pwedeng meron dito mga tao na tutulungan ka na maging maayos siguro ang inyong situation, or pwedeng merong mga tao rito na pwede mong hihingian ng tulong para, alam mo yon, baka magpapa-research ka, magpapatulong ka, depende sa kaganapan, ano. Magpapatulong ka na mag-gather ng information regarding sa person mo, kung ang person mo yung kunyari, napapansin ninyong may yung may kakaiba sa kanya, so baka maghihingi ka ng tulong sa iba para mag-imbestiga, no? Yung ganun. So, tingnan natin kung ano ang final message ni Libra. Final message ninyo is by the book. Ang iba sa inyo, masunurin sa batas, masunurin sa batas ng tahanan ninyo, 'di ba? May kanya-kanya tayong rule sa bahay. So siguro talagang sumusunod ka diyan. And even, no, maybe you are a law-abiding citizen, which is really beautiful. So maaring ganun din kayo, no? Yung hindi kayo marunong kumontra sa mga batas na ipinapatupad ng gobyerno, ng bahay ninyo, ng Panginoon, 'di ba? We have law of attraction, we have law of giving and receiving, at kung ano-ano pang universal laws na maaring you are also abiding that, no? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.